So ito yun. Yung normal is yung mas matagal yung bond at mas mataas yung yield. Mas mataas yung kikitain, di ba? Parang pautang. Pero na yun, si 2 years kasi mas mataas. 3.7% versus yung 10 years, 3.69. So nasa loob pa rin yung inversion. So, pag nag-reinversion yan, nagpunta sa positive, so yun na yung ano, uh, exciting part na papunta na sa US recession. Yung ang US papunta na sa recession. Ngayon, kailangan din ng additional. Kailangan tumaas yung unemployment rate. Yan, jobless rate. So, mababa pa yung jobless. Gusto natin, pag yan nag-spike yan, 360. Pag dumoble itong ano, 230, oh. Pag dumoble yan, yun na yun. So, wala pa naman, pero malapit na. Pero matagal pa yan. Dollar is weak. So, nasa baba yung dollar. So, breakdown na lang inaantay. Ngayon, pinamagandang nangyari kay oil. So, yun, nasa 52 week. So, mga magka-close to ng 52 week low. So, wala pa siyang close ng 52 week low. Saan 52? 52. Ayun, 52. So, hindi siya nagko-close ng below 70. Lagi siya nasa taas ng 70. Pero ngayon siya, first time niya nagko-close na below $70 per barrel. So, positive yan for mitigating inflation. So, punta na tayo sa stock. So, AC. Ito. So, yun, normal, okay pa rin naman tong AC. Ito nga pala. Yan, itong kulay yellow na line. Uh, makita nyo dito, nag-up siya na support, break. Pag nag-breakdown siya, nag-breakdown. Yan, support, tapos nag-break. Pag nalaglag siya, dito sa yellow line na yan, yung EMA 16. EMA 16 yan. So, exponential moving average at 1,600 days. So, may nag-share lang na tropa niyan. Gamitin ko daw. So, ginagamit ko naman. So, dito kay AC, gumagana siya. So, nagiging support and minsan nagiging resistance. Support. Pag nag-break siya below, dire-diretso. Pag nag-break naman siya above, dire-diretso din. Tapos yun, nagiging support na siya dito. Nagiging support. Nagla-line siya. Ito, naging resistance nung na-break. Hindi siya agad nakapanik. Tapos buwelo. Accumulation. And then, back, sign of strength, retest, uptrend. So, so itong EMA 16, nire-respect ng price ni Ayala Corp sa daily. So, nagiging support, nagiging supply. Nagiging support or nagiging resistance. So, ito, na-break niya. Baksak pababa. So, dito hindi niya kinaya. So, meron tayo ditong distribution. Kita yung distribution ni AC. Nasaan yung mid? Ito yung mid. Yung candle na to, order block. Ay isang order block. So, may FBG pa. This will be my extreme supply zone.
Ayan, identify na supply and demand. So, yan, identify agad tayo ng supply. So, dito, nasa baba pa rin siya ng EMA 1.6. Itong uptrend, UAC, after pandemic. Huli natin yung trend line. Ayan. Sobrang sharp ng uptrend. So each uptrend na dito, kunin ko yung fib. So ito, demand to demand. Itong nasa baba. Puro demand yan. So 598, puro demand zone yan. Ayan. Six one eight two. 618 na. 558, 558, 59, 598, 82. So ito naman, extreme demand. So, extreme demand yan. Nanggaling yan dito sa impulsive na to. Itong uptrend na to, uptrend line. So yung top and bottom. Tapos Fibonacci. So ngayon, sumasawsaw yung price. Yung AC sa extreme demand zone. So, mawawalan to ng play kapag nag-break yan pababa. So, malamang, yun na yung itong market structure yan, distribution. So, lagyan ko lang ito ng extreme demand. So, bottom. Bakit doon ginamitan ito? Nung tinulak nila to pataas, may naiwan yan. Sa uptrend na to, may naiwan silang position. So, hahanapin mo saan sila bibili ulit. So, dinamitan ko ng fib. Pwedeng dito sa zone na to, pwede rin dito. So, yun, dalawang point of interest na zone. Ito, o ito. So, kung saan mag-react yung price. So, dito nag-react. Yan, doon siya nag-react. Ngayon, meron tayong extreme demand. Kasi ito, hindi lumalagpas yung presyo dito. Ngayon natin itong uptrend. So, may short term tayo uptrend dito. Easy. So, basta break ito. Dito may na-break. Kumuha na siya ng lower low. So, ito, meron order block. Order block yan. So, supply zone ulit. Supply zone.
meron na akong trading range. Kaya, meron na tayong range. O banda-banda lang dyan sa loob. Pag nandito yung presyo, bili. Pag nandito, benta. So, yung mid lang range natin, kailangan ma-identify. Tingnan natin kung may makita tayo dito ang i-respect ng price. Mid zone. Wala makita kaya sa weekly. Kita tayo. Yun, ito na lang ang kukunin ko. Yung mid zone. Yan, ito. Mid zone, UAC. So, mid. So, yung mid zone na yan. Emergency exit. Sample. Okay. Baba, angat. Tapos may harapan siya dyan. Dito exit. Exit ka na. Possible bumaba. Downtrend. Feeling is up. Kaya may mid zone. Yun yung babantayan na zone. Sakaling ito ay hindi accumulation. So dito yung exit. Kapag distribution siya. Ngayon, kung accumulation siya, so yan, meron na tayong trading range. No? Hindi natin sure kung distribution or accumulation. So, accumulation naman, break niya yan. Tapos, i-retest niya. Tapos, higher high. Series of higher high. Right. So, ito yung gusto natin makita. The price will trend above the mid zone. So, ito na. Kalmado na tayo nito for AC. So, ito. Dito, pag nasa taas na ng mid zone, bibili ka konti-konti na lang. Pero magandang puruhan dito sa baba ng mid zone. Lalo pag dikit dito sa demand zone. So, yan. Tapos, tingnan natin kung may makita tayong downtrend. Mukhang hindi naman nire-respect yung downtrend. So, sideways talaga. So, labuan natin. So, yan. Meron tayong trading range. So, yan. Bibili ka pag malapit dito sa extreme demand. So, yan. Anong price yan? 558, 598, or 600. Kung sa daily, ano yung ginagawa ng price? Uh, so, ito yung accumulation niya dati. Pero nag-breakdown. So, fake structure to na accumulation. Ngayon, ano tong price na to? So, wala tong uptrend. Na-break below. Saan? Nabiyak. Tingnan natin.
Eto, huminga pa eh. Kaso hindi pinagbigyan. So ito ang supply. So, flip zone din. Short term time frame. Ito na muna yung ating supply zone sa daily. Mas maganda to pag nasa 4 hours time frame. Mas makikita to. Identify mo natin kung saan mayroon supply. Immediate supply. So, ang haba naman. Basta supply zone daily. Punta tayo sa 4 hours. So, ano nang ginagawa? So, ito yung supply mo. Tapos nire-retest naman. Binabalikan yung AC mo. Meron tayong uptrend line. Uptrend channel na tayo. Ito, pwede itong PS. Pwede ito na-support. Tapos ito yung selling climax. ARST, uptrust action, STB. We're looking for LPS. Ano yun? Pag-break natin ito. Tinitingnan ko siya sa lower time frame. Breakout. Ha? Ano yun? Sa AC, dito madalas ito yung strong demand. Yung kurente yung dalawa sa taas. Oops. YouTube. Bati. So, ayan. Ayan yung zone. POI. Point of interest. Yung POI zone to entry. Ayan. Itong impulsive na to, ito yung correction wave. Ito yung impulsive na to, ito yung correction wave. So, ayan. Sample. Ito. Break. Ha? So, ayan. Pasok siya. Maganda. Maganda yung pagka-correction. Kasi dito pa lang may bumibili na. So dito hindi. Ayaw natin ditong sumawsaw yung price. Kasi ito yung weak na demand zone. So possible kasi pag dito pa nagkaroon ng demand zone, possible mag-change of character, bumautak. Kung dito nagkakaroon ng demand zone, ito yung maganda. Strong yung price. So may continuation ng uptrend. So yeah, POI zone. So, so ganyan lang. As long as nandito yung price, 608. Ito isa. Teka, pakita natin ito isa. 612, 608, 612 yan. Yan magandang pumasok. So, mga ulitin nyo lang to. So, tingnan natin sa number of 35 bars. 35 bars. From uptrend.
35, lagpasan ng 35. So, lumagpas na siya. Wala tayo susundan. So, gagawin ko na dito. Tignan ko kung rightly translated. So, until dito, dapat gumawa na siyang magandang price. Action paangat. Yan. Kapag itong date na to, weak pa rin yung price. Medyo tagilid na to. So, tagilid na dapat. Before this date, ito, September 13, no? Kailan yun? September 13, 9:30. Yung Friday ulit. Next week. So, dapat mag-uptrend na yan. Kailangan makita natin na strong na yung price. Pag ganun na siya. Pero kung ang price niya, ganyan pa rin, sideway pa rin. So, yun, malamang bababa. So, out na. So, invalid na yung tinitingnan natin accumulation to. So, ito yung i-hold natin na zone. Sa lower time frame yan, sa 4 hours. So, yun, ganun lang, kasimple. So, bibili ka dito. Kasi we're looking forward na uh, abutin niya pa tong mid zone. Tapos dito magkakaroon ng decision making. Break or ano, break or not. Break or untog. Break or untog. Ito pala, tignan natin kung gaano katagal to. Pakita tayo dito ng ano. Kaparehas. Ito yung nag-fail na accumulation. Ano siya katagal? Malamang kaparehas lang ito yan. Failure siyang accumulation. So, 184 bars. So, ayun. Para sa accumulation zone din. Pero break, tapos bumalik siya. So, walang na-break niya. Mas below this one. So, ilang bars siya? Impulsive. Impulsive. Dito. Tatapat ko lang ito dito sa impulsive. So, yun. So, today. So, next week, dapat makita tayo ng impulsive move. Strong price action. So, range lang naman to. 92. 92 bars. 92 bars. So, so yun, next week, decision making na to. So, easy. And next is stock 80. Sobrang old school na tong PA na to. Daily. Halos wala makita. EMA 160. Halos wala siyang nire-respect sa EMA 1. Ang galing na lang natin. AP next. Boy, this pa. Power. Hanap tayo ng trend line. Top. Top. So, saan ba siya galing? Quality.
mahaba-habang haba nito, 2011 po, 2010. Hindi na siya umalis dyan sa presyo na yan. Meron tayong distribution dito. Distribution to. Tank. Breakdown. Stronso. Breakdown. Meron tayong supply zone dito. Somewhere here. Tingin tayo ng unhealthy price movement. But. Dito lista. So ito, setting lang yun ng Fibonacci. So hanap tayo ng sellers. Saan nyo re-respect nyo? Seven two. Will the extreme supply zone. Five four seven. So, mga supply zone. Sobrang layo naman ito. Ito yung gap. Ito yung gap. Ito lang natin itong gap down. So, ito lang yan. $29.64, $29.70, $30.71. So, supply zone siya doon. Tapos dito demand zone. Hindi lang ito. Haba ng ano. Haba ng huli ito. Tapos, yeah. Hammer. I'm going to test second hammer. $21.80. So this will be demand zone.
Dito meron tayong downtrend channel. Tapos na-break niya yung price. Break. Meron tayo dito foreign balance to. Dito nag-bronze na. So ito yung pag na-break to, fake breakout. So tuloy naman. Ang dating dito, ang volatility. Grow na tayong price. Is na sakto yun. Sa pinakasagad, 28.50. 28.50. Ito talaga ang play niya. Ganito talaga yung gusto ng operator. Diyan may demand ka dyan. Dapat pala hindi kita nanggal. Ito na lang itong doji na order block. So, demand. Pansin mo, mayroon siyang uptrend. Ito dito, sa simula ng uptrend. Ito kasi may retest para magtuloy-tuloy siya. Diyan ako nagsimula. Wala na siyang uptrend. Ito, mas mga uptrend ko dito. Kunin natin yung malaking uptrend.
Trend channel ni AP. Ah, meron kang sideway dito. Tapos dinagdagan siya ng higher high, higher low. Tapos meron ka ulit trading range dito. So, i-build na natin yung range. So, ito na ulit yung panibagong range. Ito yung dati. Tapos break. Ngayon, meron na tayo ulit bagong range. So, ang mid zone, this one. Ito, tatlong, tatlong, nalaya doon na. Ngayon na natin itong tatlong to. Pare-parehas tayo ng sukat. Ha? Ayan. So, ito yung mid zone ko. Sa laki ng range na yan, ano, coincide sa ito. Pero meron tong gap, gap up. So, yung gap up na yan, strong to. 22, 40, 15. So, nag-mitigate siya. So, nawala siya sa uptrend, accumulate, uptrend, distribute, downward, uptrend ulit, distribute, ito ano to, accumulation or distribution. So, ang dami effect structure na. Ngayon, ito na yung extreme demand. So, meron tong downtrend sa anin. Downtrend. Break.
dapat magkamukha nito natin sa lower time frame. Dito nag-order block. Ito yung demand zone. Huwag na siya na mag-trade below this one. As long as nasa loob ng uptrend channel, tapos itong extreme demand zone sa taas pa rin siya. So, mayroon tayong gap doon. Hindi niya na sinakto doon sa gap. So, maraming malamang nag-aabang di. Ay, hindi, na-hit pa rin. Na-hit pa rin yung gap. Pero not the mid zone of the gap. Malamang dito marami nag-aabang nun. Pero dito pinihit niya na. 30 to 40. Tapos ito. Right translated ba to? Ganun na natin. Yung right translated na. So ito invalidation ko. Wala ka ng right translated ko. So itong ito. So ito ang invalidation date. So that mag-uptrend na yan. Pagdating naman sa 1 hour channel, yung volume tayo. MOC close to markdown to. Markdown tong AP. So, minors lang na close sa baba. Minadject yun. Para magmukhang pangit. So, meron tayong orange dito. Ito yung top, ito yung retest. Ito ko na range, trading range. Sa next coming days, gusto natin umangat sa loob ng range yung price. So, yun. Ito kasi yung buong price action. Napaka-impulsive naman nito. Puntahan natin yung Kuwait. Same din nito. So, ito yung hold. So, kailangan yung price is above nitong Fibonacci. So, sa at siyang maging support. Yan. Mag-aka support. So, kanina naman may buyers. Ito. So, yan. So, baba. Kaya baba. Ito, change of character. Yan, baba. So, may bumibili na dito. Dito pala magandang bumili. Dahil kumakapal na yung volume. Nakikita nyo ito eh. Ano ba tayo? 1 declining yung volume. Kasi yun, nagkakaroon na ng volume. Pagdating dito sa price na to, ito, pag. So, umaangat yung volume. So, yun. Dito sa range na to, dito nagkaroon ng volume. So, yun. Pwede yan spring. Kung titignan mo tong range na to, trading range na to. Yan, tong range na to. Pwedeng nasa spring siya. So, we want to see, break this one. Gumawa ng uptrend. Bumalik siya sa range. So, sa daily naman, sa loob pa rin ng box.
Ito nga pala yung may ano, may value gap. Ito, hit niya na ba? So, yan. So, may gap siya. Binalikan niya tong loob na to. Kasi may isang saw-saw pa dito. Tapos siya aangat. So, ito. Itong gap na to. Dapat kasi pumapalik ng healthy. So, ito palang malakas na to. Nakabalik siya sa loob ng uptrend. Yung uptrend na. So, goods pa rin naman. So, ngayon, possible. Meron pa isang week. Next week. Isang sapo pa dito. Sa angat. Para ito, kukunin niya to. Itong gap na to. Meron gap eh. So, so, nasa loob siya ng range na mas malaki. So, yung volume naman, ito imbalance yung volume. Dami eh. Binalikan niya. Low volume, going down. Low volume, going down. Ang ganda. So, walang volume yung pagbaba niya. So, ayan, harmony yan. Volume going down, volume decrease. Baba. So, intact pa rin naman si AP. So, wag niya ito i-break. Dito nga titignan. Ito naman na pala. So, validation. Dapat meron dito extreme. 34.98, 34.40. Extreme demand. So, malamang isang source pa dyan. 34.98. Low is 25. Pwedeng sumawsaw, pwedeng hindi. Pero ayaw natin na mag-end yung bearish trend dito sa loob. Yung validation. So, Alice, stage strong. So, lakas pa rin yan. JFC, si URC na lang. Last one, URC. URC. So, malinaw na malinaw. Downtrend. URC. Mahilig talaga itong bumaba ng pagano. Go kong waste stock. Probably na break yan, eh. Meron itong malaking downtrend. Malaking downtrend. Ganun din dito. Meron siyang widening wedge.
So, nahinto yung wedge dito. Karoon siya ng sideway. Bakit ka nagkaroon ng sideway, diba? Possible change of character. Nasaan na kayo? Oo, nandyan pala kayo, ha? Ah, 91, 32, 87, 110. Extreme demand. Base dito. Ang ginawa niya, malaking doji. Sabi, meron tayo dito. Malaking candle. Order block. Supply zone. Laki to, ah. Sa 10% na to. Almost 10%. Pa rin. Sa mid zone, ito. Sundan na lang natin itong price na to. Mid zone. So, ayun yung mid zone. Mid zone. Kulay. Yellow. Yellow. Ito ay extreme. Ang lalaki ng volume mo. Sa motive. Grabe yung volume nito. Ang volume niya. Volume nito. So, 17 million shares. Times 17 for 17. No? Times mo sana yan. 90. Sabi natin 90. No? 17.37. Times ko lang yan. Calculator. 17.376 million. Tama. Times 90. Total na error. Error sa kalye. Teka lang. 17. 17. 376. 376. 1, 2, 3. Times 90. So, ilan to? Tandaan. 0. 1, 2, 1.5 billion pesos. Naku ng putang na. Pumapasok dito. 1.5 billion. Foreigner yan. Lakas mo nga. Ano mo yung volume mo? Uy. Tapos maangat ko. May bumibili dito. Tangin doon. Ito daw. So, may bumibili dito. So, titignan ko lang naman to. As long as hindi na break to ang low. Mali. Hyper. So, ito lang yan guys.
It's a cipher. Yan. So, i-hold ko to. Ay, bibili ko, sasabayan ko silang bumili. Ito yung i-hold kong zone. Yan. As long as this one. So, yung cipher kasi bullish to eh. Cipher pattern. So, interesado to sa weekly. Oh. Kahit hindi na ganun ka-technical yung TA. Maraming bumibili dito. 1.5, 1.5. Tapos nawala dito, nawala ng volume, ng kalahati. Oh. Ayan, ngayon. Sa laki ng volume na yan. Ito, simula na ito hanggang dito. Nandito yung volume. Spring yan. Phase C. Nasa phase C yan. Malupitan. Ang bilihan ng mga vaccine. So, as long as the price won't trade below. So, yun, may bumibili dyan. So, next week, magkakaalaman dito. Ito, kung cipher to, but next week, kaangat ko to. Green candle yung next week. Ang lalim nito. Grabe yan. Grabe yung volume. Yan. So, ito yung mid zone. Meron akong mid zone dito. Maliit. So, pag ito nahirapan yung price umangat dyan. So, exit na. Mid zone. Pero once na next week yan, aangat yan. Tapos, retest. Tandaan na. Ay, hindi. Pag umaangat pa na, tapos may sipa. Hmm. So, yun. Ganda ng volume ni URC para dun sa zone na yun. Parang kay Cypher. Okay. Ganda. So, yun lang naman. URC, AP, AC. So, uh, balikan natin yung mabilisan. So, uptrend is still intact. Nasa loob pa rin siya ng accumulation phase. AP, yung uptrend siya is still intact. Yung downtrend niya, na-break niya. So, nagpapahinga lang yan. Pullback. Tawag yung pullback. Si URC, ano po si URC? URC, baka ng bulo kasi. So, positive. Maraming bumibili dito. So, yun muna guys. Thank you very much for listening. Bye-bye.